Hi, everyone. Good morning. This is again Dr. Grace Carol Beltran, your dermatologist, dermatologic surgeon, cosmetic surgeon, obesity expert, and your genetologist. Ang topic natin ngayon ay medyo maganda rin, no? Kasi ito ay about sa pagkakaroon mo ng obesity. Kapag ikaw ay isang tao na mahilig kumain ng matatabang pagkain, halimbawa na lang chicharong bituka o mga chicharon na puro taba, balat ng manok na puro taba, at iba pang matatabang pagkain, no? Kagaya ng mga mantika, yung mga pinrito na pagkain, at ikaw ay mahilig din sa mga matatamis kagaya ng mga kakanin, mga donuts, mga cakes and pastries, at iba pang matatamis na mga pagkain na kagaya ng mga yung bilog-bilog, yung ano ba yun, yung ginataang bilog-bilog, yun, no? Then, you could suffer from the development of visceral fat. Kasi, bakit? Kung ikaw ay palakain ng mga ganitong pagkain at wala ka namang physical activity o wala ka namang ginagawa, kundi nakaupo ka lang maghapon, wala ka mga exercises, then those excess food that you took or excess energy source that you took can develop or can deposit in your body as fats. At ito ay hindi lang nagde-deposit na fat sa ilalim ng balat, kundi pwede rin ito mag-develop na deposition ng fat sa intestine, yung tinatawag na visceral fat. Ang visceral fat ay napakahirap tanggalin kasi hindi ito normally nako-control ng pag-exercise mo at saka by doing certain physical activity. So, it's very difficult to remove. Aside from the fact na nagkaroon ka na ng visceral fat, you can also develop metabolic syndrome. Ang metabolic syndrome ay ito yung type ng sakit na yung nga nakukuha kapag ka ikaw ay yung nga mahilig kumain ng taba. As I mentioned earlier, nagkakaroon ka ng abdominal obesity, yung tumataba kasi ng visceral fat accumulation. Nagkakaroon ka ng hypertension, nagkakaroon ka din ng hypertriglyceridemia, kung saan yung mga good cholesterol mo, yung lahat ng good lipids mo ay bumababa at yung bad lipids ang tumataas. Kaya nagkakaroon ka ng dyslipidemia. Okay? Ngayon, kuminsan hindi lang ito ang nagkakaroon ka, kundi pwede ka rin magkaroon ng increase in blood sugar, yung hyperglycemia, at saka nagkakaroon ka din ng enhanced inflammation. Kasi yung mga kinakain mo, ito yung inflammatory foods na tinatawag. So, nagkakaroon ka ng enhanced inflammation and then you develop all types of diseases. No? Hindi lamang sa balat, kundi sa mga different organs natin. Like for example, liver disease, okay? You can develop fatty liver disease. Nagkakaroon ka din ng obstructive sleep apnea. Kapag natutulog ka, kumisan hindi nahirapan ka huminga kasi nagkakaroon ka ng obstructive apnea. And then you can also have other concomitant syndrome na nakikita lang sa metabolic syndrome. So, you develop cardiovascular disease and then hypertension and other obesity problems. So, kapag ganito parati ang diet mo, nagkakaroon ka ng central obesity, dito yung visceral abdominal fat, and metabolic syndrome, which will diminish your lifespan because it adds to your higher mortality risk and other morbidity factors. So, yung mga ganitong tao, mas maliikli ang lifespan nila at saka they die faster than normal individuals who does not have central obesity and metabolic syndrome. So, kung may mga tanong pa po kayo sa tungkol dito po, please get in touch through my numbers and please like and share my account.